Breaking news mga kababayan. Nako po, Senador Alan Cayetano, binira itong si BBM, binira itong si Ping Lacson, binira si Juan Bol, Erwin Tulfo at lahat po ng minority ngayon. Alam nyo kung bakit mga kababayan? Iniinda nila itong hakbang ni Senador Marcoleta regarding dito sa Senate rules na magkakaroon ng remote video conferencing na kahit saan ka pwede kang bumoto at pwede kang magtrabaho. Alam nyo kung bakit mga kababayan? Iniinda po. Gaya dito ni BBM, sabi niya, yung Senado ngayon hindi na kagaya noong panahon natin. Sabi ni BBM, nagyabang. Binira ang Senado. Binira itong si Alan Cayetano. Nagkakapersonalan na ang babaw ng usapan. Marami po ang nagtaas ang kilay at napareact dito mga kababayan ko. Mamaya, ipapakita natin yung video na naglabas ang sama ng loob si BBM dito. Tila kabado na mga kababayan, pati yung kanyang mga alipores na sila Tito Soto at Ping Lacson at lahat ng minority. Napakatalino talaga ng ating Caro Dante Marcoleta. Isipin nyo mga kababayan, kinakabahan na sila, aburido sila, lahat sila. Dahil po dito. Kaya ngayon mga kababayan, pasabog ni Alan Cayetano. Nako po, eto na. Binira ang mga buhaya. Nako po, pakinggan po natin ito. Magugulat kayo. Side, dun sa 11, na 11 po kayo, kasi po sinasabi nila wala silang chance na magtanong, magpaliwanag. Wala pa nga ho dun eh. Meron chance. So sabi nila, tyranny of the majority. Hindi po. Tyranny Tulfo to. Tyranny Lacson. Tyranny Pangilinan. Tyranny Ontiveros. Kasi palakasan ng boses, imbis na we listen to one another. Senator Lacson, I respect, he stood up and says he disagrees with the rule. So yung debate is whether or not we can take up the amendment. Hindi pa natin pinag-usapan yung amendment. Alam niyo po, parang paso yan eh. Pag nilagay mo yung seed sa isang paso, pwede mong kunin at ilipat. So, bantayan niyo po yung Senado. May tinatawag kaming change of referral. Halimbawa po, nalagay sa Committee on Public Order, tumayo yung chairman ng Committee on Justice the next day, sabi, mali ang referral doon. Kunin mo muna at ilipat dito. So, ganun po nangyari. Yung proposal ni Senator Marcoleta nandun po sa Committee on Rules at ang motion po ng acting majority leader is kunin at pag-usapan sa floor. Ayan mga kababayan ha, dito po pinagtatalunan kasi yung proposal ni Senador Marcoleta. Gaya nung panahon ni Dilima na kahit nakakulong mga kababayan, nakakapagtrabaho at nakaka-function itong si Dilima kahit nakulong sa kasong drugs. So dito, nung si Bato na mga kababayan, ayaw nila. Kita nyo mga kababayan, mga hipokrito. So ngayon, pakinggan natin itong si BBM. Naglabas ang sama ng loob. Naku po mga kababayan ko. Ito po si BBM. Naglabas ang sama ng loob. Pakinggan po natin. Nagtanong kasi yung reporter dito mga kababayan, anong masasabi niya sa nangyayaring barilan sa Senado, nangyayaring mga gulo sa Senado, yung palitan ng liderato. Ito sabi ni BBM, naglabas ang sama ng loob. Kaya binira ni Cayetano ito. Ito po. At iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Sir, after the gun-related incident in the Senate, and then there's the walkout of the minority bloc and the alleged another Senate coup, as the President and former member of the upper chamber, how concerning is this, sir? Very. I watched with horror that this is the Senate, that the Senate has become this. I look at my other fellow senators. Madalas kaming nagtitinginan ni E.S. Ralph. Ganyan ba tayo? Ganyan ba tayo nung senador tayo? Meron ba tayong ganyan na ginagawa? Hindi tayo ganyan. Paano nangyari?
yung Senado hindi na kagaya nung panahon natin. Dahil nagpe-personalan na eh. Naging personal, ang babaw na ng usapan. Dahil ang kwento ko nga, yun na nga kwento namin. Meron mga senador na pagka meron kami pinag-uusapan na sa trabaho, hindi kami nag-agree talaga. At saka tatayo, mag-interpolate, at saka yung interpolation talagang mabigat, at saka well-studied and no-holds-barred interpolation. Pero after pag-upo namin, magkakape naman kami, kakain kami ng magkasabay. Hindi personal. It's about work. It's not about personalities. Nagbago eh. Tapos, narating pa tayo sa putukan. Tapos, fake pala yung putukan. Tapos, hindi ko maintindihan. O mga kababayan, fake daw yung putukan. Mga kababayan, naniniwala ba kayo na fake yung putukan? Mr. President, alam nyo kung bakit nagkakaganito ang Senado? Sabi ng mga komento, dahil sa inyo. Dahil sa mga alipores mo, sa mga nandyan. Kasi nga puro nakaw dito, nakaw doon. O tignan niya si BBM, nagyabang yung Senado ngayon. Hindi na kagaya dati, nung panahon natin. Wow, galing! Kala mo, may nagawa ito eh. Hanggang ngayon tignan nyo nagkalit-kilit yung kanyang gobyerno. O tignan nyo mga kababayan na binira ni Cayetano ito. Ito po. Hindi pa ho pinag-uusapan yung merits or kung may masama o mabuti sa puntong yun. Pero sabi po nila na ang isda sa bibig na huhuli. Kaya nakita nyo po yung pala plano all this time. Arestuhin, takutin, intimidate ang nasa majority. Either lumipat or ikukulong. So as I said, at the proper time, evidence will come out. I won't go to the merits, demerits. Wala kaming problema na kasuhan. Wala kaming problema na sa korte patunayan kung sila ay guilty o hindi. Ang problema po namin, yung gagamitin yung threat, na pag lumipat ka dito, wala ka ng kaso. Pag diyan ka, tutuluyan ka namin. Ayan mga kababayan. Alam nyo ba na si Jinggoy Estrada, pinaparesto na po ng Sandigang Bayan at 7 pang senador? Sabi nga po sa mga komento, mga kababayan ko, tuloy-tuloy na yan. Tuloy-tuloy na ang panggigipit sa majority hanggang kay Marcoleta. Pag inutos ng Sandigang Bayan na arestuhin si Marcoleta, aarestuhin din gaya ng ginagawa nila kay Jinggoy Estrada ngayon. Balita yan mga kababayan ngayon. Talagang Jinggoy Estrada, pinapaaresto na ng Sandigang Bayan. Kita nyo mga kababayan ko. Dahil kay Marcoleta mga kababayan, ininda nila yung proposal kasi nga alam natin na lalabas na ang mastermind dito. Yung 18 Marines naka-ready na. Uumpisahan na ang Blue Ribbon Committee Investigation. Kaya yung mga alipore, si BBM, aburido. Pati si BBM, aburido na mga kababayan. May belta sa Senado. Sinasabi niya, yung Senado ngayon, hindi na kagaya noong panahon ko. Panahon namin ni Ralph Recto. Nagiging personalan na ang tirada. Ang babaw na ng usapan. Hindi gaya sa amin. Ang lalalim ng kahulugan. Yung mga interpolation, ang gagaling. Mahabang balitaktakan at debatehan. Uupo kami. After magkakape. Hindi personalan. Bakit kaya, Mr. President, nagkakaganito ang liderato mo? Ano ba ang dahilan ng malalim ng kwentong ito? Bakit ba nagkakaganito? Mr. President, para kayo natutulog. Yung nakawan dito, nakawan doon. Bulsa dito, bulsa doon. Wala kayong alam? Sa flood control, tinuturo kayo. Kayo ng pinsan mo.
pababa sa mga alipores mo. Tapos sasabihin mo bakit nagkaganito ang Senado? Eh kasi nga yung Senado hindi mo na hawak. Dati hawak mo si Tito Soto. Hawak mo si Ping Lacson. Eh ngayon umiiyak kayo tapos sasabihin mo yung Senado ngayon hindi na gaya dati nung panahon ko kami ni Ralph Recto. Ang daming napatawa sa inyo Mr. President kaya ngayon si ano ito Cayetano may banat. Eh wala pa nga yung impeachment, ganyan na ang usapan. Ano pa kaya? So again I've communicated this behind closed doors. I've communicated this in rooms like this with the majority, minority. I've communicated it through the social media. I've communicated this with the traditional media. Hindi kami nandito para makipag-confrontation. Hindi kami dito para magbangayan araw-araw. Inayos namin yung impeachment. Kasabay ng impeachment po, inayos namin na may legislative calendar pa rin. Meron pa rin hong pag-aayos. Bakit po? I'll talk about that maybe over the week. O, kita nyo mga kababayan, no? Senator Jinggoy, pinag-aagawan ng mga media. Ayan, nagkakagulo mga kababayan. Talagang pinapa-aresto po ng Sandigang Bayan ngayon. Ang tindi. Laban lang, Senador Jinggoy. Huwag ka magpa-interview sa mga bias na bastos na media. Wala kayong aasahan sa mga media ngayon mga kababayan kasi pati yan nasasapalan ng maleta. Yung kung hindi ang numbers kasi natin parati tayo nako-confine sa 13-11, sa 12-11, di ba, sa 6-7, kung ano-ano ng numbers Ang importanteng numbers, inflation. Ang importanteng numbers, GNP, GDP. Ang importanteng numbers, productivity ng ating mga magsasaka. Ang importanteng numbers, yung dropout sa eskwelahan. Yung pagtaas ng kaso ng AIDS. Pagtaas ng teenage pregnancy, ang dami natin kailangang pag-usapan na priorities. So, tatlo ibabalanse po natin. Yung economic crisis, where we have to talk about the quality of life. And when we talk about the quality of life, we have to talk about security. We all Ayan mga kababayan, lahat po ng sinasabi ni Alan Cayetano ay totoo. Senate President Alan Cayetano, pabuksan mo na ang Blue Ribbon Committee sa Monday agad. Para magkaalamanan na. Nako po, takot na. Ang lahat ng mga alipores si BBM, pati si BBM napapaihi na dito. Suportado po namin kayo ng majority ng mga Pilipino. Maria Luisa Sotaso. Sen, wag talaga mag-give up. Go lang, Sen. SP Cayetano, ikaw ang pag-asa kay ni Marcoleta. We support you, SP Cayetano, and praying for the brave 13. Walang bibitiw. Senator Jinggoy, dumating na sa Sandigang Bayan. Naku po, mga kababayan ko. Ang tindi ng balitang ito. O, tignan natin kung anong banat ni BBM dito. Walang nangyayari kagaya na nung panahon ko sa Senado. Of course, the only basis for comparison that I have is the time that I was in the Senate. And I never imagined that the Senate would descend into this kind of what's happening right now. And then I was watching the comments of former SP, another colleague of ours, Senator Frank Drilon. Sabi niya, paano nangyari dito? The Senate is now sheltering fugitives from justice. O isipin nyo mga kababayan, binabati ko si BBM na si Bato daw ay kinakanlong ng Senado. Oy, Mr. President, parang hindi kay Pangulo. Si General Bato, Senator Bato ay ibinoto ng taong bayan. Tapos gusto nyong ipahuli, gaya ni Tatay Digong sa ICC. Wala pong iniisyo ang Korte Suprema sa lokal na korte ng Pilipinas para hulihin nyo si Bato. Lumalabas lang na kayo yung utak dito. Pati si Franklin Drilon, alam natin na kasapakat ito. Mga kababayan,
Binabatikos na nagkaganito yung Senado, nagkaputukan. Sino bang gumawa nito? Eh yung mga alipores nyo na mga Hestas Barabas. Naku po mga kababayan ko. Matatawa ka na lang sa mga sinasabi. How did that happen? I don't understand how a Senate is supposed to function if those are the kind of things that the Senate is embroiled in. I hope they figure it out soon. I really do. Thank you, Mr. President. The next question. You have Ayan mga kababayan ko. Naku po si BBM minsan hindi mo alam kung totoo ang mga sinasabi o fake eh. Minsan lumulutang mga kababayan eh. 'Di ba? Lahat yung 20 pesos sa bigas, walang nangyari. Yung emergency power niya, walang nangyari. Yung pagtaas ng gasolina, walang nangyari. Walang nabawas. Naku po. Also have to talk about drugs. When we talk about quality of life, we have to talk about education, health, jobs. Kung sapat yung kita sa taas ng mga presyo at kung may trabaho pa rin ang tao. Yung second, yung impeachment, which will start in early July. But third is the corruption issues katulad ng flood control. So we finished a caucus over lunch and we agreed, subject to some minor discussion pa among our chairpersons and the paperwork, that a subcommittee will be formed sa flood control. Ayan mga kababayan, dahil nga po nalalapit na ang muling pagbubukas ng investigation ng Blue Ribbon Committee sa nakawan na trilyones, lahat po ng mga nadadawit dito na mga personalidad, aburido na mga kababayan ko. Tignan nyo po itong sila Tito Soto, Ping Lacson. Mga aburido na kasi nga alam natin mga kababayan na meron silang pinagtatakpan. Tignan nyo si Erwin Tulfo na mula congressman hanggang senador kumukubra ng maleta. Kaya tutol siya mga kababayan, itong ginagawa ni Marcoleta na proposal sa Rules of the Senate. Ba't si De Lima nakapagtrabaho kita sa kulungan? Bakit si Bato? Ang laki ng problema nyo. Gusto nyo pang ipahuli sa ICC, mga Hestas Barabas. Kaya ngayon mga kababayan, kung sino yung mga lumalaban sa katiwalian, kung sino ang may katwiran at may paninindigan para labanan itong lumalawak na pagnanakaw at korupsyon sa ating bansa, sa ating gobyerno, gusto pa nilang manatili sa pwesto. Isipin nyo na bulgar. Binulgar ni Manang Aimee na gusto nilang patayin ang 1987 Constitution. Gusto nilang mag-extend ng mga termino nila. Kahit ganito ang kanilang performance, nakaw dito, nakaw doon. Naku po mga kababayan, matatawa ka na lang sa mga ito eh. Isang Marcoleta lang ang nagpataob sa inyo, isang Cayetano lang. Si Cayetano ang pinaka-the best na SP sa kasaysayan ng Pilipinas. Hindi natibag ng mga maninibag, ng mga kawatan, ng mga alipores, ng mga kawatan. Naku po mga kababayan ko. And Senator Marcoleta will issue the notices on Monday para ituloy na sa Thursday yung flood control scam hearings. It will be impartial and we want the whole truth. Ayan mga kababayan, takot na takot sila. Kaya dito aresto doon, aresto dito. Kaya si Jinggoy, nasampulan. Sunod-sunod na yun mga kababayan, sabi ni Ombudsman, 7 daw ang ipapaaresto. Kung sino yung mga nandyan, gaya na Senador Marcoleta, naku po, sabi ko nga sa inyo, pag si Senador Marcoleta ang ginalaw nyo, pag si Senador Marcoleta ang inaglahi nyo, sinasabi ko sa inyo, bata-batalyon, milyon-milyon ang kanyang mga security. Sinasabi ko sa inyo, baka mula Apari hanggang sa Batanes, yung kanyang security, hindi nyo kaya si Marcoleta. Ay, sinasabi ko sa inyo, pag si Marcoleta ginalaw nyo, naku po, talagang magkakagulo.
Yan yung kinakatakutan nila mga kababayan, yung pagpapatuloy at pagbubukas ng Blue Ribbon kasi alam natin lalabas ng katotohanan. Nako po mga kababayan, magandang balita sa Thursday. Yari na, sisimulan na ang pag-iimbestiga. Matagal nating pinag-antay, matagal tayong nag-antay. 9 na buwan na inupuan ng mga buhaya, Tito Soto at Ping Lacson, anong ginawa nyo? Nga dito, nga doon. Bulsa dito, bulsa doon. Takip doon, takip dito. Bulkasil doon, bulkasil dito. Kaya nagwawala ang taong bayan ngayon mga kababayan. Buti na lang nasibak kayo sa pwesto. Panginoong Diyos na ang nagdala dito mga kababayan. Panginoong Diyos na ang gumawa ng paraan para mawala ang mga buhaya. And not only some truth, or some true, some not true, to come out. Kung makikita nyo, may conflict na kagad. Sabi ng ombudsman, meron mastermind. Sabi ni Senator Lacson, walang mastermind. Sabi ni Senator Lacson, ito yung mga dapat hindi imbitahin. Sabi naman ni Senator Marcoleta, ito dapat imbitahin. So I'm inviting the whole public, bantayan nyo Senado, in the same manner that we are on trial when we have the impeachment. We also have to hold everyone accountable pagdating dito sa flood control. Which goes to my second point. The Committee on Public Order, dun po na-assign yung May 11 events that for us led to the May 13. And ngayon, kung sino-sino nag-iimbestiga, sabay-sabay po ngayon nag-iimbestiga, nagsistatement sa Senate. DOJ, NBI, CIDG, may PNP, may CIDG, hiwalay pa sa spokesperson ng PNP, meron pang so Ombudsman, NBI, DOJ, PNP, CIDG, DILG. Agad-agad pumayag kami sa joint with the DILG at PNP, but at one point, sila na lang. Kami tahimik para independent. Pero kung ano narinig kong statement, katulad nung sa CIDG na Mga kababayan, breaking news po ito. Senator Marcoleta, itinalaga na ni Alan Cayetano, Senate President, na pamunuan ang Blue Ribbon Committee Iskandal. Ayan bubuksan na po sa Thursday. Nako mga kababayan ko, ayan masaya ang taong bayan na binalik na si Marcoleta. Kaya aburido na lahat mga kababayan. Kung ano-ano na ang ginagawa nila, takbo dito, takbo doon, tago dito, tago doon. Naku po, Marcoleta, balik, Blue Ribbon Committee, ang pagbubukas ng investigation, 18 Marines, ready na. Ayan SP Cayetano, inilagay si Marcoleta sa Blue Ribbon Subcommittee na nakatutok sa flood control scandal. Naku po mga kababayan. Isang malaking tungkulin ng pinagkatiwala kay Senador Rodante Marcoleta matapos siyang italagang mamuno sa bagong binuong Blue Ribbon Subcommittee na nagsasagawa ng investigation sa mga aligasyon ng anomalya sa flood control ng project ng pamahalaan. Yari kayo. Laka! imbestigahan daw si Robin at kami dun sa pagtakas ni Senator Bato. Mismong boss nyo na mismong DILG at PNP nagsabi na May 13, wala pa kayong hawak na warrant at pending pa sa Supreme Court kung pwede nga i-serve yung warrant. So paano naging pagtakas yon at paano naging krimen na tulungan siyang makalabas? So kung iimbestigahan nyo ang buong Senate at majority, kailangan yung imbestigahan ng CPNP at SILG. Kasi sila mismo nagsabi, wala namang warrant na isa-serve. So, it's getting crazy. Nagkamali sila mga kababayan. In-underestimate nila si SP Cayetano. Hindi ni alam, matalino, pinakamatalino sa kasaysayan na naging Senate President, hindi nila magiba-giba. Kahit si Matibag mga kababayan, tibag dito Pati si Boyeng, tibag dito Tibag sila kay Marcoleta at SP Cayetano Alam nyo, buti na lang mga kababayan nagsama ito kasi alam natin, nakakampi natin ang katwiran. Naku po, grabe ito. Paulit-ulit na lang kayo na magulo ang Senado. Hindi po ginugulo nyo.
Let me backtrack ha. Nung natanggal po last year si Senator Cheese Escudero, lumabas yung anyone but cheese. Anyone but cheese. O, pumayag na si kanina, Senator Loren. Nung February po, iupo po namin si Senator Loren. Doon nagsimula yung mga pressure at doon po nag-impulsa na narinig namin na kasama sa deal yung mga kaso. O, sinabi anyone but Loren. O, pag upo ko naman, anyone but Cayetano. To be fair, hindi ko narinig sa Malacanang yan. Narinig ko sa mga kasama natin sa 11. And so far, since May 11 to now, what have we done but try to talk about the bigger picture? To talk about crisis, to talk about values, to talk about God in government, to talk about unity. Bakit kayo takot na yung majority na to ay gawin namin ang aming trabaho? Wala naman kami tinatarget eh. Hindi katulad nung inyong dating majority na talagang tinarget ang Senado para pababain yung rating. Again po wala dapat pagtakpan. Wala dapat po from the President, the Vice President, Senators, managot ang dapat managot. Kaya mag-repent na yung mga dapat mag-repent. Pero sobra po naman ata na lahat na ng sisi binibintang sa ilang tao o ilang partido lang. Bakit po ba? Yung taas ba ng presyo ngayon, pagtaas ng gasolina, yung kawalan ng trabaho, handling ng mga cases ng OFW, yung flood control, yan po ay sisisihin nyo sa opposition, yan po ay sisisihin nyo sa majority ngayon. So anyway, that's your privilege. Let's have the hearings, then let people judge. And Ayan mga kababayan, good job Alan Cayetano at Marcoleta sa pagsisimula ng Blue Ribbon Committee. Lahat napatakbo na, lahat aburido na, lahat natataranta na. Magandang laban ito mga kababayan dahil balik si Marcoleta sa Blue Ribbon Subcommittee. Nako po mga kababayan ko, napakagandang balita ito. Thursday, simula na ng bakbakan kaya magrepent na. Ang magrepent, sabi ni Senador Marcoleta ni Alan Cayetano. Magsisi na ang magsisi. Kaya mga kababayan, kayo nang bahala. Anong masasabi nyo dito? Bakit pati si BBM pumalag dito kay Marcoleta at SP Cayetano? Bakit tinitira ngayon ni BBM itong Senado na sinasabi niya na hindi na gaya ng dati ang Senado nung panahon ko at panahon ni Ralph Recto, panahon ni Drilon. Ganun mga kababayan, naging kakapersonalan na ang babaw ng usapan. Kasi nga, Ginoong President, kayo ang usapan. Nagugulat pa kayo. Naku po mga kababayan. For transparency, for a better democracy, mabuhay Senador Marcoleta, mabuhay Alan Cayetano. Kayo ang pag-asa ng bayan, kayo ang pader ng taong bayan kontra sa magnanakaw ng mga ito. Okay po. For transparency, for a better democracy, ako po si The Wondrous Philippines. Isang like, isang share po at isang subscribe. Salamat po.